Pigil. Sa aklat ng Kawikaan ay nababasa, isang mabuting babae sinong makakasuntong sa pagkikit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Gumagawa siya ng mabuti at hindi kasamaan sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Siya'y parang sa sakyang dagat ng kalahan. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo at bago pa sumikat ang araw ay hinahanda ng pagkain ng buong niyang sambahayan. Pati niya ang gawa niya matutulong sa lahat. Kanyang namamalas ng kanyang kalakal ay pakinabang. Ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa dilim. Mga kapatid, aking inihahatid sa inyo ang mga kababaihan ng pananampalataya. Kilalanin sila at tularan sa inyong buhay. At nagpakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre habang siya'y nakaupo sa bituan ng tola ng kain ka ng aras. Nasaan ang iyong asawa? Andun po sa loob ng aming bahay. Sinisigurado ko sa iyo na sa susunod na taon ay babalik ako dito sa ganito ding panahon at ang iyong asawa ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Paano mangyayari yun? Kaming mag-asawa ay matanda na at wala nang lakas sa bagay na ito. Bakit tumawa ang iyong asawa sa aking sinabi? Hindi po ako tumawa. Tumawa ka at tinanong mo sa sarili mo at sinabing matanda na kayong mag-asawa para magkaanak pa. Bakit? Meron bang mahirap sa Diyos? At ang ipinangako ng Diyos ay natupad sa buhay niya at siya ay nagdalang tao at nagsilang na anak na lalaki. Binigyan ako ng Diyos ng katungwaan at kagalakan. Sinong makakapagsabing kaming mag-asawa ay magkakaanak pa? Pero eto nga, at nangyari na. Nabigyan ko ng isang anak na lalaki ang aking asawa. Palabasin mo ang mga espiyang lalaki sa iyong bahay dahil gusto nilang sakupin ang ating lupain. Oo, hindi ko alam kung saan sila galing. Hindi ko alam kung saan sila dumako. Habulin niyo sila, aabutan niyo pa sila. Siya ay nagdadalamhati kahit siya ay walang anak. Kahit siya ay mas higit na mahal ng kanyang asawa ni si Elkanah kaysa sa iba nitong asawa, hindi pa rin mawala sa kanyang pagtinis. Dahil siya ay naging sentro ng usapan at kahihiyan dahil siya ay hindi magkaanak. Bakit ka umiiyak? At bakit ka kumakain? At bakit hindi ka kumakain? At bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Hindi ba ako mabuti sa iyo kaysa 10 anak? Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag niyo po lilimunin ang iyong abang lingkod at inyong kahabagan. Kung ako po ay hindi ninyo pababayaan at sa halip ay bibigyan ng isang lalaking anak, siya po ay pagkakaloob ko sa inyo. At kung buhay niya ilalaan ko para sa inyo, pinapangako ko po hindi ko ipapuputo ng kanyang buhok. Ito. 15. Hanggang kailan ka magiging lasing? Ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. Hindi po ako lasing. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po yung naghihirap. At tinutulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalooban. Huwag niyo po sanang isipin ako isang masamang babae. Naghihirap po ang aking damdamin. At nangyari yun, sumapit ang panahon na siya ay naglihim. At nanganak ng isang lalaki at tinawag ang pangalan niya Samuel na sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Kung natatandaan niyo po, ako po yung babaeng
nananalangin dito kay Yahweh. Idinulog ko po kay Yahweh na ako ibigyan niya ng isang lalaking anak. At pinagkaloob niya ito. Kaya po buong buhay niya inilalaan ko upang magsilbi para sa kanya. Siya ay nababahala ng parating sa kanya ng kanyang tinig na si Mordecai. Ang balita ukol sa balaki ni Haman na ipapatay ang lahat ng kanilang lahing Hudyo. Ano ang aking gagawin? Gusto kong ipaalam sa aking tiyuhin na si Mordecai na ang batas dito sa palasyo ay kakaiba. Alam na alam ng lahat. Wait. Na sino mang babae o lalaki. Sandali. Tingnan mo muna.